Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Manoy Kimpong. Taong 1967, Unisan, Quezon. Uunahan ko na kayo. Matagal nang patay itong si Manoy Kimpong. Ang kanyang istorya, salit-saling sabi ng mga kadugo niya. Kayo na rin ang bahalang humusga kung totoo ang inyong mga maririnig. Sa mga panahong ito, mambubukid at manunuba itong si Manoy Kimpong. Nasa edad 70 anyos na siya noon at kasalukuyan na siyang may 6 na matatandang anak. Yung panganay at yung sumunod, humiwalay na sa kanila. Nakapag-asawa na kasi ito at ayaw ni Manoy Kimpong na habang buhay yung manatili sa kanila. Naunawa naman yon ng kanyang anak, kaya nung nagkapera ito, agad yun naghanap ng mapagtitirahan. Malapit lang din yun sa kanila, pero sa lahat ng pangangailangan, tuluyan na yung humiwalay. Kahit papaano hanga naman si Manoy Kimpong sa kanyang mga anak dahil natuto ang mga ito na tumayo sa sarili nilang mga paa. Bagaman matanda na siya, di niya pa rin tinatalikuran ng kanyang mga responsibilidad. Ni isa sa mga anak niya, walang naghirap magtrabaho para sa kanila. Ayaw niya kasing maramdamang ito ang bumubuhay sa kanila dahil unang-una, obligasyon niya ang bagay na yon. Ilang taon pa ang lumipas bago sumapit ang 1967. Yung bunso na lamang niyang anak ang naiwan sa kanilang puder. Ang pangalan nun ay si Makmak. Sa pagkakatanda ni Makmak, 12 anyos pa lamang siya sa mismong taong ito. Wala pa siyang ibang ginawa noon, kundi ang maglaro habang nagpapagal sa bukid ang kanilang padre de pamilya. Ni minsan hindi niya inakalang may mangyayari roong kakaiba, subalit nagkamali siya. Sa pagsapit naman ng anihan ng tuba, naging abala ang tatay niya. Itong si Manoy Kimpong, kulang na lang sa bukid tumira. Maliban kasi sa pagsalok ng tuba, buong maghapon din siya roong nagbabantay dahil sa mga kawatan ng nyog. Iniiwasan niya maakyat ang bawat puno, lalo pat may mga pagkakataong nahuhulog ng mga ito, yung mga timbang kanyang isinasalok sa napakakipot pang bulaklak ng nyog. Ayon sa kanya, wala naman sanang problema kung kumuha ang mga ito ng ilang peraso ng nyog. Ang kaso lang, pati yung hanap buhay niya napupurnada dahil sa pangingialam ng mga ito. Magmula noon, naging madamot na talaga itong si Manoy Kimpong. Kakilala man o hindi, di niya ito binibigyan kung hindi siya ang kumukuha. Isang umaga, habang naghahanda ang matanda, napansin naman ni Makmak noon na parabang hindi maganda ang panahon. Mag-aalas 7 na kasi ng umaga noon, pero napakadilim pa sa labas. Dahil dito, agad naman niya itong ipinagbigay alam sa kanyang ama upang balaan ito. Ang problema lang, hindi yun nakinig sa kanya. Sagot ni Manoy Kimpong, kahit bumagyo pa, tutuloy siya dahil yung mga tubang sinalok niya paniguradong umaapaw na sa timba. Bawat isa nun mahalaga, kaya hindi niya yun maaaring pabayaan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, di na siya nakaimik. Yung nanay naman niya, sa halip na kumampi sa kanya, sinuportahan pa nito ang kanyang ama. Inaasahan naman niya ito, lalo pat alam niyang takot doon ang nanay niya. Kahit nga yung mga nakatatanda niyang kapatid, di doon makasagot. Alam kasi nila kung papaano ito magalit at kung ano ang kaya nitong gawin sa oras na sumuway sila sa nais nito. Pagtahak naman ni Manoy Kimpong ng daan, nanatili lang naman sa loob si Makmak at ang kanyang ina. Ilang minuto pa ang lumipas, bumisita yung mga kapatid niyang may mga asawa na. Bawat isa sa mga ito, may daladalang pagkain na kanilang pagsasaluhan buong maghapon. Nataon kasi nung wala yung mga trabaho, kaya nagdesisyon ng mga ito na bumisita sa kanilang mga magulang.
Pagsilay naman ng panganay nila sa loob ng bahay, napansin naman itong wala roon ang kanilang ama. Siyempre, agad naman yung nagtanong sa nanay nila, sabay sabi ng, "Nay, sabi ng mga katrabaho ko may bagyo ngayon ah. Bakit niyo pinapunta ng bukid si Itay nang nag-iisa? Malakas na ang ulan oh. Baka kung ano ang mangyari dun ah." Nang marinig naman ni Makmak ang sinabi nito, pinili naman niyang magdahilan. May hirap na kasi. Baka siya na naman ang mapagbuntunan ng sisi ng mga kapatid niya. Dahil sa kanyang sinabi, wala naman yung nagawa kundi ang manahimik. Maghapon nilang hinintay ang pag-uwi nito, hanggang sa sumapit na nga ang dapit hapon at wala pa ito. Bilang mga anak, nag-alala na talaga sila sa kanilang ama, kaya nagtulong-tulong silang hanapin yon. Si Makmak at yung sumunod sa kanya, pumunta sa bukid habang yung mga kapatid nila naghanap sa paligid nito. Humingi na rin ito ng tulong sa kanilang mga kapitbahay para mas lalong mapadali ang paghahanap sa nawawala nilang tatay. Pagkaraan ng 2 oras, hindi pa rin nila yon hahanap. Lahat sila nakakaramdam na talaga ng matinding lamig at kalituhan sa mga nangyayari. Isipin nyo na lang, gabing-gabi na noon tapos nasa bukid pa sila. Wala rin silang dalang kahit na anong ilaw, kaya parang literal na nangangapa talaga sila sa bundok. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin sumuko si Makmak. Sa kanilang lahat, siya ang mas higit na kinakabahan dahil paniguradong sa kanya mabubunto ng sisi sa oras na may mangyari roong hindi maganda. Ilang minuto rin niyang inikot ang bukid nila ng nag-iisa, hanggang sa kalaunay nakita niya sa isang mataas na puno ng nyog ang tatay niya. Nakasabit yun doon, habang pilit na hinuhugot sa likod nito yung isang nagliliwanag na bagay na tumarak dito. Walang patid na rin yun sa kakasukan ng dugo, pero nakapagtatakang di ito nang hihina. Pagsigaw naman niya sa pangalan nito, bigla naman yung bumagsak sa lupa matapos mawala ang bagay na tumarak sa katawan nito. Parang 3 palapag ang taas ng nyog na yon, tapos bumagsak yung tatay niya na nakauna yung likod. Siyempre dahil sa bigat at bilis nito, paniguradong nadurog ang mga buto nito pagtama nun sa lupa. Akala nga niya mamamatay na yon, pero bago pa man siya roon makalapit, nakita niyang bigla itong tumayo. Pagsilay naman ng tatay niya sa kanya, agad naman siya nitong inutusang tumahimik, sabay sapilitang karga sa kanya. Dali-dali yung bumaba ng bukid at pagdating nito sa paanan, bumungad dito yung mga kapatid ni Makmak na papunta na sana sa lugar kung saan nila narinig ang sigaw nito. Nang malaman naman yun ni Manoy Kimpong, hindi na ito nagdalawang isip na utusan silang umuwi na. Palusot pa nito na, kaya siya nahuli dahil nawala yung takip ng mga tuba niya. Alangan naman magpabasa siya, di nasayang ang lahat ng yon. Nang marinig naman yon ng lahat, di na rin nagdalawang isip ang mga ito na sumunod. Bawat isa rin sa kanila, aminadong nilalamig na. Pagbalik naman nila sa bahay, lahat ng mga naabala nila, pinakape at pinamerienda na rin nila. Personal din noong humingi ng paumanhin si Manoy Kimpong dahil sa alam niyang naabala niya talaga ang mga ito. Pagalis naman ng mga panauhing yan, agad naman niyang kinausap ang kanyang mga anak. Hindi niya kasi nagustuhan ang mga ikinilos nito, lalo na ang paghingi nito ng tulong sa ibang mga tao. Dagdag pa nito na, imposibleng mapahamak siya sa bundok na matagal nang nagbibigay hanap buhay sa kanila. Nabanggit din ito, pangiinsulto sa kanyang kakayahan ang ginawa ng kanyang mga anak. Dahil sa mga sinabi nito, kahit yung panganay nila hindi nakaimik. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nagdesisyon na rin ang mga kapatid ni Makmak na bumalik na sa kanilang pamamahay. Siya naman noon dumikit na sa kanyang ina para tumulong sa paghahanda ng hapunan nila. Ang kaso lang, habang nagluluto silang mag-ina, pasimple naman siyang tinawag ng tatay niya.
Wala man siyang ideya kung ano ang kailangan nito. Pinili niyang tumugon upang hindi siya mapagalitan. Pag-upo niya sa sala ng bahay, agad naman yung umupo sa kanyang harapan. Sabay wika ng, Sumama ka sa akin mamaya. Babalik tayo sa bukid. Maghanda ka na at sabihin mo na ang nanay mo ukol sa gagawin natin. Kakausapin ko rin siya mamaya bago tayo umalis. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, di naman siya nag-alangang bumalik sa kusina. Agad niya itong inilahad sa nanay niya, kaya nung malaman nito ang gagawin nila, hindi na rin niya nagdalawang isip na kausapin ang kanyang asawa. Sa lakas kasi ng hangin at ulan, hindi na magiging maganda para sa kanila na bumalik pa sa lugar na yon. Ngunit kahit nagtalo na ang dalawa, nasunod pa rin ang nais ng tatay niya. Inaasahan naman niya ito, lalo pat di talaga yun makausap ng kanyang ina kapag meron itong gustong gawin. Kalahating oras pa ang lumipas. Kagaya ng sinabi nito, umalis nga silang magkasama. Wala silang dalang kahit na anong magbibigay liwanag at ang tanging pansalag nila sa bagyo ay yung malaking sakot nilang gawa sa anahaw. Dahil sa sobrang dilim ng paligid, halos magkandaligaw-ligaw na silang dalawa. Ngunit dahil sa likas na silang pamilyar sa lugar na yon, nagawa pa rin nilang marating ang gitnang parte nito. Pagdating naman nila sa nyogan, agad namang itinuro ng tatay niya yung matayog na puno ng nyog na may nagliliwanag na bagay sa tuktok. Kulay asul na parang ugat ang liwanag na nasisilayan nila roon, na ayon sa kanyang ama, bakas umano ng tumamang kidlat sa katawan niya. Nakuha niya ang ngipin nito, kaso lang may naiwan pa roong isang kakaibang bagay. Dagdag pa nito na, kung hindi siya nagkakamali, isang maliit na garapon ng kanyang nasilayan sa parte ng punong yon. Naniniwala rin ang kanyang ama na hindi yun pangkaraniwan, kaya nais niyang makuha ito. Pagkalahad naman ito sa kanya, agad naman itong inakyat ang nyog. Madulas man, pinagsumikapan nitong umusad hanggang sa marating na nito ang lugar kung saan naroroon ang liwanag. Paghugot naman nito sa loob ng katawan ng nyog, agad naman yung sumigaw sa kanya, senyales na nakuha na nito yung bagay na pakay nila. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang dahilan, nadulas yung tatay niya. Pagkahulog naman ito sa ibaba, dali-dali naman yung tumayo sabay bukas ng garapong yon. Pagkaalis naman ito ng takip, tumila ang napakalakas na hangin at ulan sa kanilang kinaroroonan. Unti-unti na rin niyang nasilayan ang malabuhanging usok na nagmumula sa garapon hanggang sa tuluyan na yung malusaw. Ilang segundo pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Kimpong nang tumambad sa kanyang harapan ng isang nilalang na halos kahalintulad ng isang ordinaryong tao. Ang pinagkaiba lang nito, imbis na damit ang suot nito, kaliskis ang bumabalot sa kanyang katawan. Kulay ginto rin ng mata ng nilalang, tapos may matulis itong tenga. Matipuno rin ang katawan nito at purong kayumanggi ang kulay ng balat. Matapos naman yung magkaroon ng anyo, lumuhod yun sa harapan ng tatay niya habang inilalahad ang mga katagang hindi nila maunawaan sa umpisa. Ngunit habang patagal ng patagal nila yung pinapakinggan, nagiging klaro na ang lahat. Ayon sa nilalang, pinaglilingkuran niya ang taong nagpalaya sa kanya. Siya ang magiging sentro ng kapangyarihan at lakas nito. Dagdag pa nito na, hanggang kamatayan ay mananatili siya sa tabi nito at kahit sa anong sitwasyon, hinding-hindi niya yun iiwan. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, muli itong nag-anyong abo na dahan-dahang pumaloob sa buong katawan ng tatay niya. Sa isang iglap, wala na silang nakitang bakas na maaaring kinaroroonan nito. Unti-unti na ring pumatak ang ulan sa paligid kasabay ng pagsimoy ng malakas na hangin. Dahil dito, agad naman siyang nilapitan ng tatay niya para akayin.
Pinapasan pa siya nito noon sa likod nito, nang sa gayoy maging madali ang pagbaba nilang dalawa. Matapos ang pangyayaring yon, inabot pa ng ilang araw bago tuluyang tumila ang unos. Nang mawala na ito, balik normal naman ang kanilang buhay. Kahit nagpapanggap noon ang tatay niya na walang nangyari, sadyang hindi maipagkakaila ni Makmak noon ang katotohanang kanyang nasilayan. Akala nga niya, hindi na niya makikita ang nilalang na sumapi sa katawan ng tatay niya, pero lingid sa kanyang kaalaman, may darating palang pagsubok na susukat sa abilidad nito. Ilang buwan pa ang lumipas, nabalitaan nilang mag-anak na inaaswang yung anak ng panganay niyang kapatid. Marami umano itong nilapitan na albularyo, pero sadyang makukulit yung mga aswang na gumagambala rito. Kahit anong gawin ng mga manggagamot, paulit-ulit pa rin yung bumabalik. Hindi naman ito direktang inaatake ang bata. Sa halip, ang inuuna ng mga nilalang na yan ay yung mga pangontrang inilagay ng mga albularyo. Nais kasi ng mga itong manawa yon sa kakalagay ng mga ganoong bagay dahil sa oras na mawalan nyo ng interes, doon na sila magsisimulang umatake. Nang malaman naman ni Manoy Kimpongan tungkol sa bagay na yon, ora mismo ipinatawag niya ang kanyang anak. Ang buong akala kasi ng mga ito, wala siyang alam pagdating sa lihim na karunungan. Dahil sa kanyang utos, pinilit pang magdahilan ng kanyang kapatid. Kesyo, luma ang bahay nila, malayo sila sa sentro, at higit sa lahat, kakahuyan na ang sa likod nito. Dagdag pa nito na, sila ngang sa sentro nakatira na peperwisyo pa. Paano pa kaya silang nasa dulong bahagi na ng baryo? Nang marinig naman yun ni Manoy Kimpong, nagpumilit pa rin yung masunod ang kanyang nais. Pananakot pa nito, kapag hindi yun sumunod sa kanya, pupuntahan niya yun sa bahay nito para disiplinahin. Mariinding ipinaalala ng kanilang ama, nakabukod lang sila at hindi doon maaalis ang kanyang panunungkulan bilang pundasyon nilang lahat. Dahil sa naging sagot nito, parang latang natupi ang panganay nila. Labag man sa loob nitong gawin ang bagay na yon, napilitan niyong sumunod. Sa pagsapit ng sumunod na araw, dumating ang pamilya nito kasama ang albularyong kasalukuyang tumutulong sa kanila. Pagpasok naman ito sa loob ng bahay, napansin ng kuya niya na nakahanda na pala yung silid na pagtitirhan nila pansamantala. Habang nag-uusap ang albularyo at ang kanilang ama, panay naman ang pamimilit ng kanyang kapatid na ipakumbinsi ang tatay nila sa kanilang ina. Subalit maging ang nanay man nila noon, wala talagang magawa. Ang tanging nasabi na lamang nito, paniguradong may magandang balak ang tatay nila kung bakit yun nagdesisyon ng ganun. Mariin din itong inilahad, hindi yun gagawa ng hakbang na ikakapahamak ng kanilang pamilya. Nang marinig naman yun nila Makmak, pinili naman nilang sumang-ayon. Kung tututol pa kasi sila, wala naman na silang magagawa. Sa kasagsagan naman ng pakikipag-usap dito ng albularyo, isa-isa nitong ipinaliwanag ang mga rason nito kung bakit ayaw nitong manatili sa lugar na yon. Kaso lang, nung magsimula ng magpaliwanag yung tatay nila, para bang nahimasmasan nito. Hindi naglaon. Sa halip na kumontra ang albularyo, naging sunod-sunuran yon sa nais nitong mangyari. Ayon kay Makmak, walang nakita noon ang kanyang kapatid, pero siya mismo kitang-kita kung ano ang ipinasilay nito sa albularyo. Marahil ay yun ang naging daan kung bakit nagkasundo ang dalawa. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad namang nagbigay ng opinyon ng albularyo ukol sa mga gagawin nila. Ayon dito, para maitaboy ang mga nilalang, kailangan nilang maglagay ng mga pangontra sa labas. Ipinagtapat din ito na namarkahan ito ang bata, kaya hindi malabong matuntun sila nito saan mang lugar sila magpunta. Nang marinig naman yun ni Manoy Kimpong,
agad naman itong tinawag ang anak ng panganay niya. Pagsilay niya sa batang yon, taimtim niya itong inihipan ng usal sa noo at sa isang iglap nagpakita ang marka nito na itinatago pala ng isang malalim na uri ng sabulag. Nang mapansin naman yon ng matanda, di naman ito maiwasang magulat ukol sa kanyang nasaksihan. Ang buong akala niya kasi, walang alam si Manoy Kimpong pagdating sa lihim na karunungan. Manoy, ilang araw ko nang sinisiyasat ang katawan ng batang yan, pero wala akong nakita. Paano mo yan nagawa? At bakit mo na lamang itinatago ito ng isang sabulag? Gulat na wika nito sa kanyang ama. Ang sabi mo kasi na markahan ito. Malamang ilalagay nila ang kanilang marka sa katawan ng bata. Mataas na karunungan din ang gamit nila sa sabulag. Marahil yun ang dahilan kung bakit di mo yun nabasag. Duda ko, hindi ordinaryong aswang ang bumibiktima rito. Pero huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa kanila. Ang trabaho mo ngayon, magbantay dito sa loob. Kami naman ni Makmak doon kami sa labas magpapalipas ng magdamag. Magkasikaso ka na. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, agad naman siya nitong sinenya sana sumunod. Si Makmak naman noon, dali-daling lumapit sa kanilang ama. Maya-maya pa, nang makalabas na silang dalawa, muli niyang nasilayan ang nilalang na pumasok sa katawan nito, na kasalukuyang nakaupo malapit dito. Tahimik lang yung nagmamasid sa buong paligid, na parang meron itong nararamdamang kakaiba. Sa totoo lang pinuno, magmula noong pumasok ang nilalang na yon kay Manoy Kimpong, nagbago ang pamamaraan ng pag-iisip nito. Hindi na rin yun kagaya ng dati, na pawang pera lang ang mahalaga. Pagtungtong naman ng dapit hapon, lahat ng abiso ng albularyo sa kanila, di sinunod ng tatay niya. Ultimo ang pagsindi ng balat ng nyog, di rin ito ginawa. Nang mapansin naman yun ng kanyang kapatid, paulit-ulit naman siya nitong inabisuhang gawin ito, pero di rin siya nakakilos nang walang abiso ng tatay nila. Ang tanging utos kasi nito sa kanya, umupo lang sa tabi ng pinto. Dagdag pa nito na wala rin siyang ibang gagawin maliban sa umupo, manatiling gising at magmasid sa paligid. Nang malaman naman yon ng kanyang kapatid, patuloy pa rin yung nagpumilit, kaya kalaunay hindi niya na yon pinagtuunan ng pansin. Sa paglalim pa ng gabi, nanawa na din ang kapatid niyang yon. Hindi naglaon dahil sa kawalan nila ng pangontra, mabilis na nagsisulputan ang mga aswang na nagmarka sa pamangkin niya. Huli na nang malaman noon ni Makmak, purong gabunan palang mga aswang ang humahabol dito. Dahil sa pangyayari, nakaramdam naman siya ng matinding kilabot, subalit kahit nanginginig na ang kanyang tuhod, hindi niya piniling suwayin ang utos ng tatay niya. Paglapag naman ng mga ito sa harapan ng bahay nila, agad namang nagpalit anyo ang isa sa mga ito, dahilan para bumungad sa kanila ang matanda nitong itsura. Masaya yung nakikipag-usap sa tatay niya, ngunit bago pa man ito matapos ang kanyang mga sinasabi, bigla na lamang itong tumilapon papalayo. Sinapak kasi yun ng nilalang na pumasok sa katawan ng tatay niya, pero nakapagtataka, bakit hindi yun nakita ng nilalang? Matapos ang pangyayaring yun, mabilis naman yung tumayo, kasabay ng pagpalit anyo nito. Ang 5 aswang na lumapag noon sa kanilang bakuran, buong puwersang pinagtulungan itong si Manoy Kimpong, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, di sila roon nakakalapit. Habang tumatagal, napapansin ng mga ito na may kalaban silang hindi nila nakikita. Makailang beses na rin nilang ginamit ang kanilang mga ikatlong mata, pero wala talaga. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isa sa mga gabunan na bigla na lamang nalusaw. Yung isa naman napugutan ng ulo,
matapos nitong salubungin ang malakas na simoy ng hangin. Dahil sa ganoong pangyayari, nakaramdam ng kilabot ang mga nilalang. Si Manoy Kimpong kasi noon, kalmado lang na nakaupo sa kanilang harapan. Di yun gumagawa ng kahit ano, na parabang hinahayaan lang nito yung nilalang na kumilos para sa kanya. Dala naman ng matinding pagtataka ng gabunan, naglakas loob naman siya roong magtanong, ngunit hindi pa man tapos ang mga sinasabi nito, biglang lumambot ang lupa na kasalukuyan nitong tinatayuan. Pagramdam naman ng nilalang na lumulubog na siya, sinubukan naman niyang tumalon papalayo, ngunit sa hindi malamang dahilan, parang dumikit na sa putik ang kanyang dapa-dapa. Dahil sa pangyayaring yon, di na ito nakawala hanggang sa maglaho na lamang itong parang bula. Matapos ang pangyayari, ramdam na ng tatay niya ang matinding pagkasindak ng mga gabunang natitira. Hindi naglaon, napilitan naman yung lumipad papalayo, kaso lang pagtayo nito sa ulap, bigla itong sinalubong ng napakaraming kidlat. Walang kahit na maliit na patak ng ulan noon, pero yung kalangitan parang nasa kasagsagan ng digmaan. Tumagal ng ilang minuto ang mga kidlat na tumama sa mga ito, bago nito tuluyang nilubayan ang dalawang kalunos-lunos na aswang. Pagtahimik naman ng langit, parang mga ibong na wala ng pakpak na bumulusok ang mga ito. Lumagpak yun sa lugar kung saan sila unang lumipad. Dahil dito, saksi si Makmak kung anong kinahinatnan ng dalawa. Dahil sa lakas ng pagtama ng kidlat, halos magkanda butas-butas ang katawan nila. Wala na rin yung buhay nung makita niya, kaya halos hindi niya mawari kung aswang ba yun o kung ano. Nang masipat naman yon ang kanyang ama, agad naman yung nagsambit ng mga usal na siya namang dahan-dahang nagpalubog sa mga ito papailalim ng lupa. Matapos ang mga pangyayaring yon, bumalik ang katahimikan sa paligid. Pumasok na rin yun sa loob ng kanilang bahay para alisin ang marka ng mga aswang sa kanyang apo. Magmula noon, hindi na ito ginambala ng mga aswang o kahit anong nilalang. Lumaki rin yung normal na siya namang ipinagpasalamat nilang lahat. Pero alam niyo, Pinuno, na sa kanilang magkakapatid, walang nakakaalam ng mga pangyayaring kanyang nasaksihan. Nga pala, namatay din ng maaga itong si Makmak. Kaya yung mga kwento niya, tanging ang mga anak na lang niya ang nagdadala ngayong pangkasalukuyan. Di man yun kapanipaniwala para sa iba, pero para sa kanila lahat yon ay totoo. Wala sa puso ng kanilang ama ang pagsisinungaling. Lalo na at may kaugnayan ito sa kanilang Lolo Kimpong na alagad ng kidlat. Okay. Opinyon ko sa kwento. Sobrang kakaiba to, no? Kasi sa lahat ng naging kwento natin, once na tinatamaan ka ng kidlat o ng kung ano mang bagay, may tinamaan yung kidlat na yun, mag-iiwan yun doon ng mutya. Pero dito parang alagad siya ng kidlat. So parang di ko magets doon sa part na yun. Siguro nagtatangan siya ng kakayahan ng kidlat, pero yung gagawin siyang alagad ng kidlat. Siguro Diyos ng kidlat, yun ang pinakamalapit dito. Yun ang pinaka nakikita kong pinakamalapit na pwedeng explanation kung bakit ganito yung binigay na titulo nung mga kaapu-apuhan na siguro to ni Lolo Kimpong eh. 'Di ba? Syempre pagtatanggol nila yan, lolo nila yan eh, kahit sino naman sa atin, 'di ba? Yun lang yung nakita ko dito sa buong kwento na to, pero ang ganda nito kung naging series to, na subaybayan ni Makmak kung ano pa yung pinaggagawa ng tatay niya na talaga namang kakaiba. Kasi alam ko hindi pa yan dyan nagtatapos. Marami ang pagdadaanan, lalo pa na parang nung tinamaan ng kidlat yung nyug na yon, may garapon pa eh, di ba? Parang merong na-unlock sa kanya na skill o na-unlock sa kanya na pagkatao. Di ba? Pwedeng sinasaniban siya nung tinatawag nilang umaalagad sa kanyang kidlat. Yung espiritu nun sumasapi sa kanya para makipagbakbakan sa mga puwersa ng nasa kaliwa. Pwedeng ganun eh. Pwedeng ganun, di ba? Pero
Yun naman sa akin lang, opinion ko lang yun. Kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Teka lang. Bago kayo umalis, meron lang akong papakita sa inyo. Ang gusto ko i-call out yung mga nakakuha sa akin ng mutya way back pa, matagal na. Tsaka yung mga kumukuha sa akin ng gumamela selis. Sobrang matutuwa kayo rito. Wait lang. Gandang umaga, gabi, o kung nasan man kayo. Meron tayong iaalok sa inyo na bago. Alam nyo, kung meron na kayo nito, gumamela selis, 10 elements, tapos yung mga dignum natin na medalyon, San Benito. Sobrang gandang i-partner nito, lalo na kapag magdadasal kayo. Ano ba to? Ito yung tinatawag namin bago ngayon na insenso ni Pinuno. Ito yung packaging niya. Ano siya? At ito yung pinaka mismong insenso. Yan. Tapos kung mapapansin ninyo, dyan sa YouTube channel ko, sa Ang Pinuno, meron shorts dyan na tungkol dun sa kamay ni Jesus, dun sa Bicol. Dito ko kinuha yung concept nun. Nakalagay siya rito sa golden pouch natin. Ito siya. Yan ang ganda oh. Yan oh, di ba? Kuwang-kuha niya. Yung nasa kuweba, ano napasukan namin. Yung kuweba na yun, yung kamay ni Jesus dun, tuwing mahal na araw, o kinukwento nung tour guide namin na maraming albularyong pumupunta ron para magpabendisyon ng mga karga nila o kumuha ng mutya. Doon ko nakuha yung concept na yan, di ba? Ang ganda. Ano ba silbi nito? Ito yan. Kapag magdadasal kayo, pinakamagandang araw, Tuesday, Wednesday, Saturday, tsaka Friday. Pinakamagandang oras, kayo na bahala. Pero pinaka the best para sa akin talaga, alas 6. Kahit sino naman sa inyo siguro alam na yan. Lalo na yung mga talagang nagpa-practice, yung mga talagang nagdarasal para sa lihim na aral. Alas 6 talaga yan. Ito yung pinaka-insenso natin. Yan siya. So, kahit nasa loob kayo ng bahay, kahit nasa opisina kayo, pwede nyo sindihan to. Kasi ito nyo siya lalagay. Yan. Tayo nyo ganyan. Check nyo. Tapos habang nakasindihan, sabayan nyo na ng dasal. Lalo na yung sinasabi ko kanina, yung may mga gumamela selis, to, saktong-sakto yan, to yung pinapakain nyo to ng dasal. Sabayan nyo yung pagsindi ng insenso. Kahit hindi naman araw-araw, kung kailan lang yung libre nyong oras, o yung magandang araw para sa inyo, the best siyang i-partner, lalo na sa mga karga niya yan. Tsaka yung mga kumuha rin sa amin ng mutya noon, pwedeng-pwede nyong i-partner yan. Bango. Yan. Tsaka kahit wala kayong orasyon, kahit wala kayong dasal, wala kayong kailangan dasalan, sindi lang kayo sa bahay niyo nito. Araw-araw kahit alas 6. Lalo na kung yung bahay ninyo may mabigat na problema, puro negative energy, sobrang ganda nito pampataboy. Yan, sakto yan. Magtataboy tayo ng mga negative energy rito sa kwarto. Ayan, kaya kung interesado kayo, yung link neto nasa baba lang ng video na to, tsaka yung ibang link nasa description ko lang. Makikita nyo yan. Click nyo lang yun. Yan, makakabili na kayo yan. 20 pieces nga pala to. Kaya sobrang tagal nyo itong gagamitin. Lalo na kung once a week lang kayo magdadasal. Basta depende talaga sa paggamit ninyo. Yun lang. Salamat.